Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating panibagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Mula kay John Reps mga kapatid, no? Ang sabi rito, ito pala daw ang plano ni Xi Jinping at Putin sa mga kalapit nilang bansa, no? Tulad ng Ukraine at Taiwan. Syempre kasama na rin diyan mga tol ang West Philippine Sea o Philippines. No, ano ba ang mga plano nila? No, ating alamin 'yan mula rito kay John Reps at syempre bibigyan natin 'to ng reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago ang lahat, para sa mga hindi po nakakaunawa, ang ginagawa natin ay reaction video, hindi po tayo nagbabalita, okay? Pwede kayong maniwala sa inyong panonoorin at pwede rin namang hindi. Ang sa atin lang mga tol, ang ginagawa natin ay reaction and commentary. So normal mga tol na pinuputol natin para magbigay tayo ng komentaryo at reaction. May mga ilan lang naman mga tol, ang mga hindi ata na pagkaloobang makapag-aral. Kaya hindi nila naiintindihan ito ang ating ginagawa mga tol, no? So, sa mga bago pa lamang, syempre, kung nauunawaan ninyo mga kapatid at gusto ninyong sumama sa ating talakayan at makapagbigay din ng sarili ninyong komentaryo sa comment section sa ibaba, huwag ninyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Mahalagang maging malakas ang ating bansa upang mapigilan ang mga banta tulad ng paniniwala ng Amerika na sinasabi nitong if you want peace, prepare for war. Alam nyo mga tol, no, kahit na ikaw ay nasa kapayapaan, sa kasalukuyang kapayapaan, ay hindi ka pwedeng makampante dyan. No, hindi ka pwedeng magpakampante na tipong hindi mo na palalakasin yung iyong hukbo, yung iyong sandatahan. Kasi mga kapatid, bawat bansa, meron niyang pinangangalagaan na soberanya, may pinangangalagaan niyang mga likas na yaman, at syempre mga tol, pati yung mga mamamayan nila. Diba? Hindi rin naman natin alam, halimbawa na lang dito sa Pilipinas, hindi natin alam kung anong klasing kaisipan ang tumatakbo sa utak ng ibang mga leader sa ibang mga bansa. At hindi natin nalalaman kung ano ang balak nila sa hinaharap mga tol. Kaya kailangan pa rin, no, kahit na nasa kapayapaan tayo, no, wala tayo sa digmaan ngayon, pero kailangan pa rin natin, no, na paghandaan ang mga ganitong klasing senaryo. Kaya nga itong mga pagbili natin ng mga barko, ng mga missile, nakita naman natin mga tol na tila baga napabayaan sa mahabang panahon. Kaya napag-iiwanan ngayon ang Pilipinas. At kung kailan ito na nga, dumarating na nga tayo sa ganitong senaryo na hindi naman natin naisip dati na mangyayari pala na itong China na matagal na nating kaibigan, unti-unti, no? Well, alam naman natin dati pa na inaangkin nila tong West Philippine Sea. Pero unti-unti magiging agresibo sila. At ngayon nahaharap tayo mga tol, sabi nga ni Gibo Chodoro, greatest threat, no, biggest threat itong ginagawa ng China ngayon. Ang problema mga tol, Pilipinas, na pag-iiwanan tayo, kulang na kulang tayo ngayon sa puwersa, 'di ba? Sabi nga ganoon ng Amerika, if you want peace, prepare for war, no? Tuloy natin. Na isa sa ginaya ni Xi Jinping at naniniwala ito na kapag malakas ang iyong puwersa militar ay walang bansang mambubuli o mang-aapi sa iyo, at ngayong may kakayahan na ang China ay ginagamit na niya ito para maipatupad ang dalawang batas ng planong pagsalakay sa mga maliliit na bansang kalapit nito. Wala, malakas na sila ngayon eh. Tila nalalapit na ang maraming digmaan ng iba't ibang mga bansa sa mundo, kabilang ang komunistang China na planong kunin ang Taiwan at Pilipinas. Base sa survey, 77% nating mga Pilipino ay handa umanong lumaban para sa inang bayan. Ngunit paano natin haharapin ang modernong digmaan kung maging ang pondo ng depensa ay binabawasan? Tama, ito problema mga kapatid, no? Anong ibibigay na panlaban ng gobyerno natin sa mga sundalo, sa mga reservist, 'di ba? Sa mga mamamayan, mga tol, kung yung mismong, alam mo 'yon, yung mismong mga sundalo natin kulang na kulang sila, at sila mismo mga tol, aminado sila na kulang sila. 'Di ba? Kulang na nga, binabawasan pa eh. Ang problema mga tol, saan napupunta yung binabawas? Saan napupunta yung pera?
'Diba? Napupunta sa mga proyekto na pinupondohang tulay na isang buwan pa lang gumuho na, mga ganong klase mga tol, 'di ba? Popondohan yung mga ganitong klaseng mga proyekto na ang tagal-tagal na hindi mo naman nakikita yung yung resulta. Meron pa nga ako isang nakita mga kapatid eh. Isang footbridge mga tol, footbridge. Halagang 20 million pesos mga tol. Kapresyo na ng isang mansyon. Biruin mo 'yon. Noong 2024, ang Malacanang ay nagmungkahi lamang ng 50 billion pesos para sa AFP Modernization Program, ngunit binawasan ito ng Kongreso na naging 40 billion pesos. Para sa 2025, muling humingi ang Malacanang ng 50 billion pesos, ngunit tinapyasan na naman ito ng Kongreso na naging 35 billion pesos. Kung pwede lang sanang alisin na lang ng Kongreso no? Nako, ang mga pagbabawas ng Ay nako po. budget para sa depensa ay napupunta lamang sa mga pork barrel ng Kongreso at kasakiman ng mga mambabatas. Ano na lang ang mabibili ng 35 bilyong pesos ngayong 2025? Kaya nga mga katol, may kasabihan, di ba? Eto mga kapatid, hindi sa akin galing to Ito yung nakita ko lamang din. Na ang sabi mga kapatid, ay sinasadya ng isang gobyerno na manatiling mahirap ang kanyang mga mamamayan, ayaw niyang umasenso, para kailanganin parate ang tulong nila. Pero anong tulong ang ibinibigay nila? Hindi pagpapaunlad ng buhay ninyo. Tutulungan nila kayo sa pamamagitan ng ayuda. Diba? Ilalagay nila doon sa mga eco bag, ilalagay nila doon sa mga bag na ibibigay nila sa inyo, yung mga mukha nila, mga tarpaulin, na tila baga sa bulsa nila nang gagaling yung mga yon. Pero hindi nyo alam, galing din naman yan sa buwis ninyo. Galing din naman yan sa buwis natin, nililimusan lang tayo ng ayuda. At hindi pa lahat mabibigyan mga tol kung sino lang yung mga nakalista sa kanila. Siyempre, bakit nila kailangan magbigay ng ayuda mga tol? Siyempre, kailangan nila ng manpower para iboboto sila sa susunod na halalan. Yan ang problema mga tol. Siyempre, kung mayaman na kayo, kung umunlad na kabuhayan ninyo, diba, kung tinuturuan nila kayo paano magpaunlad ng kabuhayan, kakailanganin nyo pa ba sila? Baka hindi na, no? Balikan natin noong 2020 at 2022 kung saan ang Pilipinas ay nakabili ng frigate mula sa South Korea na nagkakahalaga ng 28.25 billion pesos. Hindi pa kasama dyan ang mga sistema ng armas at mga bagong pasilidad ng berthing at pagsasanay. Ang dalawang barkong ito ay pinakabago sa puwersang pandagat ng bansa, ay mayroon din itong kargang 2 Agusta anti-submarine helicopters na nagkakahalaga naman ng 5.3 billion pesos. Ang total ng mga assets na yan mga kabayan ay nasa 33.35 billion pesos. Wala pang kasamang armas yan mga kabayan. Malayong malayo kung Ang gagawin mo sa barko kung walang armas. Warship na walang armas. Barkong pandigma na walang pandigma mga tol. My goodness. pesos. Wala pang kasamang armas yan mga kabayan. Malayong malayo kung ikukumpara sa puwersang pangdagat ng People's Liberation Army Navy ng Chinese Community Party. Mayroon itong mahigit 400 barkong pagdigma, hindi pa kasama dyan ang mga maliliit tulad ng mga patrol, auxiliary, survey at replenishment. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi makabuo ang bansa ng malaking budget para makabili ng mga bagong armas ay dahil sa mga taksil na politiko na nagbubulsa ng daan-daang bilyong kada taon para sa mga masamang gawain tulad Wala tayong papangalanan o wala tayong ituturo mga tol. No? Napakarami ng mga yan. Makikita niyo naman 'di ba? Bahala na kayong humusga. na nagbubulsa ng daan-daang bilyong kada taon para sa mga masamang gawain tulad na lamang ng kapag may kalamidad, mga proyekto tulad ng akap at tupad o iba pang pampulitikang ayuda. Akap at tupad. Sinisweldohan yan. Binabudgetan yan. Akap. Isa pa. Ay naku po. Ano pa ba yung isa mga tol? Yun nga ata, kapos sa kita program mga tol, no? Mahalaga sanang maging malakas ang ating bansa upang mapigilan ang mga banta tulad ng paniniwala ng Amerika na paulit-ulit nitong sinasabi na si vis pacem para bellum, if you want peace, prepare for war, na isa sa ginaya ni Xi Jinping at naniniwala ito na kapag malakas ang iyong puwersa militar ay walang bansang basta na lang aapi o mambubuli sa iyo.
Dahil sa paspasang pagpapalakas ng China, ngayon ay naging bully na ito sa mga maliliit na bansa. Ginagamit ang pagiging malakas nito para maipatupad ang dalawang batas ng planong pagsalakay. Una ay upang sakupin ang Taiwan bilang isang bahagi nito. Pangalawa ay para isama ang West Philippine Sea sa buong South China Sea sa ilalim ng kanilang 10-dash line na dati ay 9-dash line lamang. Binabaliwala ni Xi Jinping ang United Nations Convention on the Law of the Sea na nagbibigay ng mga coastal state hanggang sa 200 nautical miles na exclusive economic zone ng mga bansa. Bakit? May pulis ba yung UNCLOS? Meron ba silang militar? Di ba? Meron ba silang puwersa nakakastigo sa China? Wala, parang usapang hangin lang sila, parang kasulatan lang sila ng wala naman. Sumunod ka kung gusto mo, kung ayaw mo, bahala ka. Diba? Kita mo naman binabaliwala lang sila ng China. State hanggang sa 200 nautical miles na exclusive economic zone ng mga bansa. Nagpapadala na maraming barko ang China upang takutin ang mga maliliit na bansa upang angkinin ang mga teritoryo nito. Solid naman ang pagkakaibigan ng China at Russia. Ang pangmatagalang pagsisikap ng China at Russia ay upang ibagsak ang pangunahing internasyonal na batas na nakapaloob sa 1945 United Nations Charter na nagbabawal sa paggamit o pagbanta ng mga puwersa upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga estado. Mahigpit na pinapanood ni Xi Jinping ang digmaang Ukraine kontra Russia habang palihim ito na nagbibigay ng mga armas kay Putin dahil naniniwala si Xi Jinping na kung maaagaw ni Putin ang Ukraine ay maaari rin niyang makuha ang Taiwan at West Philippine Sea na malamang ay magbibigay din ng tulong ang Russia. Ang plano ng dalawang ito ay base sa pananaw ng mga expert na kapag nagawa nga talaga nila ito ay malamang na nga tayo. Parehong komunista to eh. Dati nang sinabi ng China na lulusubin nila ang Taiwan sa taong 2025, ngunit ngayon ay sa 2027 na naman daw, kung saan naglabas pa ito noon ng isang animated video na nagpapakita kung paano nila durugin ang Taiwan. Wala, hindi pa nila nasindak eh. Hindi pa nila sindak, kaya postpone muna. Sindakin pa ulit natin. Hanggat maaari, wag nang dumating sa puntong susugurin natin sila, yung sumuko na lang talaga sila. Ganon ang kanilang gusto, mga tol. Kasi syempre, ayaw din ng casualty nitong China. Dahil baka naman malantad din sa buong mundo na hindi naman pala talaga designed for war yung kanilang mga assets, no? At kapag natalo nila ang Taiwan ay lalong malaking banta sa Pilipinas. Malamang. Dahil 97 kilometro lamang ang layo sa pagitan ng Batanes na posibleng agawin din ng China ang Balintang Channel at buong karagatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero lahat ng yan ay hindi pa magagawa ng China dahil mayroong Amerika na pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, lalo pat mayroong Mutual Defense Treaty ang Pilipinas at Amerika na siyang tanging inaasahan ng Pilipinas. Kaya't malamang na nag-aalangan ang China at Russia, lalo pat marami pang ibang mga bansa ang nagpapakita ng suporta sa Taiwan at Pilipinas. Dahil sa tumitinding mga tensyon sa rehiyon at salungatan sa iba't ibang mga bansa ay maraming bansa ngayon ang nagpapalakas o bumibili ng mga sandata upang maging handa sa posibleng mangyari, lalo na lamang dito sa Asia tulad ng Taiwan, Japan, India at Thailand. Bumibili din naman ang Pilipinas, yun nga lang, mga maliliit lang na armas. Bagong assets ng Pilipinas, mga tol, mukhang RC. Remote control. Maraming gustong bilhin ang Pilipinas tulad na lamang ng submarine, mga multi-role fighter tulad ng Gripen at F-16. Kaso lahat ng yan ay puro plano pa lamang. Puro pangarap, mga kapatid. Napakaraming pangarap ng ating AFP. Sa totoo lang, no? Kaso hindi naman kasi sila ang humahawak ng budget. Diba? Nitong nakaraan nga lang, mga tol, tad-tad ng napakaraming issue itong budget natin. Kaya hindi mo na rin alam, mga tol, kung sinong iboboto mo no? Sa darating na halalan eh. Sino ba? Yung kabila o yung kabila? Parang wala ka naman din kasi mapagkakatiwalaan sa kanila eh. Pero wala, kailangan mo pa rin i-exercise, i-practice yung karapatan mo para bumoto, mga tol. Diba? Talaga atang mananatili na lang ganito tayo, no? Ganito na lang siguro talaga tayo. Ano sa tingin ninyo? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba, mga kapatid. No, bago pa man kasi sumabak sa matinding gera ang Pilipinas, meron na tayong gerang kinakaharap na matagal na. 'Di ba? Yung kahirapan na bunga ng matinding korupsyon.
Corruption mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.